Magkahiwalay na disgrasya sa Nueva Vizcaya at Nueva Ecija. Patay ang isang rider nang masagi ng hindi pa natutukoy na sasakyan bago po masagasaan ang isang truck. Sugatan naman ang 5 sa pagsalpok ng closed van sa mga nakaparadang tricycle. Nakatutok si CJ Turida ng GMA Regional TV. Noong unay, dire-diretso lang ang takbo ng closed van na ito pasado alas 3 ng hapon sa daang Maharlika Highway sa Gapan, Nueva Ecija. Pero bigla itong lumiko sa barangay Santo Niño. At 4 na nakaparadang tricycle ang nasalpok. Nadali rin ang isang bystander, 2 tricycle driver at 2 pasahero. 2 sa kanila ay critical sa ospital. Nawalan po ng control. Unfortunately po, nung siya po ay nawalan na ng control, sinubukan po niyang iwasan yung mga motorista sa harapan. At pinilit po na iliko sa kanto, sa hindi po inaasahan, ay inararo po niya yung 4 na nakaparadang tricycle. Nagkaroon din po ng 5 injury mga tao na nandun po. Lulan ng closed van ng mga farm products na dadalhin sana sa bayan ng Llanera. Sinampahan na ng kaukulang kaso ang driver ng closed van. Ipasok mo yung kamay niya para hindi mamas lalong ano. Sa hiwalay na disgrasya sa Bagabag, Nueva Vizcaya, kita sa video kung paanong sinusubukang alisin ng mga otoridad ang lalaking biktima na naipit sa ilalim ng gulong ng truck. Latras. Palista. Ayon sa PNP, binabagtas ng biktima ang bahagi ng Purok 2 sa Barangay Villaros noong linggo ng gabi nang bigla umanong may mag-overtake sa kanya kaya nasagi ang sinasakyang motorsiklo. Natumba at tumilapon ng rider. Di na rin nakaiwas ang kasunod na truck na naglalaman ng tone-toneladang semento kaya siya nagulungan. Sir, sa mga nakakita, may yung 3 vehicles na involved, kabilang na po yung victim natin, nakamotor. Going Isabela po sila. Ngayon, may nakasunod daw na unidentified vehicle na nag-overtake, tapos nasagi po yung motor, tapos natumba, saka naman po na gulungan ng nakasunod na trailer. Patuloy ang investigasyon ng pulisya para matukoy ang unang motoristang nakasagi sa biktima upang mapanagot din. Wala pang pahayag ang mga sangkot sa magkahiwalay na aksidente, pati ang kanilang mga kaanak. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, CJ Torida, nakatutok 24 oras. Iginit ng China na naaayon sa batas ang ginawa ng Chinese vessels sa Kalayaan Islands na nasa kanila umanong jurisdiksyon. Dahil dito ayon sa China, lehitimo ang mga anilay normal na aktibidad ng mga Chinese vessels doon. Taliwas yan sa arbitral ruling ng Permanent Court of Arbitration. Wala namang direktang pahayag ang China kaugnay ng na-monitor na Chinese research vessel ng Philippine Coast Guard sa bahagi ng Santa Ana, Cagayan na malayo po sa West Philippine Sea. Ayon sa PCG, hindi simpleng pagdaan lamang ang ginagawa ng research vessel na posibleng nagbagsak ng underwater drones. Naging instant reunion para sa Kapuso stars and personalities ang shoot para sa 75th anniversary station ID ng GMA. Grateful beyond words ang mga nakasama dyan tulad ni Alden Richards at ni August birthday celebrant Marian Rivera. Makichika kay Nelson Canlas. Proud Kapuso mula noon hanggang ngayon. Ganyan ang feels nang mapanood ng mga kapuso ang GMA 75th Anniversary Station ID na ipinalabas kagabi. Pinusuan din yan online at ngayon may more than 6.8 million views and counting na. Nag-comment din ng kanilang pagbati ang ilang netizens na nagsabing nakaka-goosebumps ang station ID. Di raw biro ang 75 years ng paglalahad ng kwento ng mga Pilipinong naghahatid ng inspirasyon. Inaabangan din ng ilan ang kanilang paboritong kapuso stars, gaya ni Jillian Ward at Sofia Pablo na magkatabi sa isang frame. Sa shoot ng Station ID, nagsama-sama away from their busy schedules ang maraming kapuso personalities. Kitang-kita ang kulitan behind the scenes tulad ng selfie with multi-awarded broadcast journalist Jessica Soho ni Kapuso Primetime Queen Marian Rivera.
May photo rin si Yanyan with hubby, Kapuso Primetime King Dingdong Dantes, ang pa-heart ni na Will Ashley at Nika Salamanca, pati ng GMA Integrated News personalities. Ang sweet moments ni na Barbie Fortesa at David Licauco. Ang biruan ni na Miguel Tan Felix, Derek Monasterio, Allen Ansay at Anton Binson. Para kay Alden Richards, may pitik sa puso ang mensahe ng Station ID na isang love letter para sa mga kapuso. Kasi yun nga, parang it's really not for them. Wala naman talagang GMA. If walang naniwala, walang nagtiwala, at walang sumuporta sa network, hindi siya aabot ng 75 years. That moment na nandun lahat ng artista ay masaya kaming makita silang lahat. Sunod-sunod naman ang malaking ganap kay Marian Rivera. Nung gabi ng GMA Gala 2025, nagkaroon din ng isang birthday celebration ng kanyang mister na si Dingdong Dantes. And to commemorate their attendance sa gala, nagpost sila ng kakaibang Get Ready With Us video na may special participation pa ng dalawa nilang kids na sina Zia at Sixto. Concept ng asawa ko yun. Actually, pinakita namin yung concept na sabi namin, may gagawin si mama at saka si dada. Willing ba kayo na sumama sa video? Sabi nila, of course mama. So ginawa namin. Very excited talaga yung dalawa din na sumama dun sa video. In a few days, birthday naman ni Marian ang isa-celebrate. Sabi ko lang, gusto kong maging intimate lang with my close friends talaga. In time for Marian's big day, inilabas ng isang glossy magazine ang kakaibang concept kung saan cover si Yanyan. Super happy ako na meron akong something new na nagawa for myself. Kuwelang hirit dyan ni Dingdong. Pare, pakis nga. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. Iminungkahi ng Agriculture Department ang pansamantalang pagtigil sa importasyon ng bigas sa panahon ng anihan sa susunod na buwan. Bukod pa dyan, ang pagtaas ng taripa sa imported na bigas para protektahan ang mga lokal na magsasaka. Nakatutok si Mari Zumali. Bumagsak na sa 11 pesos kada kilo ang bentahan o farm gate price ng palay ayon sa PhilRice. Masyado na kasing mura ang bigas sa world market at kailangan sumabay ng lokal na bigas. Kaya para protektahan ang mga lokal na magsasaka sa pagkalugi, iminungkahi ng Department of Agriculture ang pagtaas sa taripa sa imported na bigas. Pero paano naman ang mga mamimili? Sa presyo ng bigas, hindi naman yan kagad mararamdaman dahil it will take some time bago makarating yung bigas na imported na mas mataas ang taripa. Hindi rin daw bibiglain ang pagtaas ng taripa. Mula 15% ay gagawin muna itong 25% bago gawing 35%. The government needs to have a very careful balance. Of course, for our consumers, for our producers who are our farmers. Ngayon sila talaga ang apektado sobra. Inirerekomenda ring itigil ang pag-aangkat ng bigas sa loob ng 45 hanggang 60 araw simula sa tag-ani sa Setyembre, alinsunod sa Rice Tarification Act. Sa Section 3 ng Republic Act 12078, pag maraming pumasok na imported na bigas at local production, the President may temporarily halt or stop importation of rice. Tiniyak ng Department of Agriculture na sapat naman daw ang supply ng bigas sa bansa kahit pansamantalang itigil ang importasyon. Lalo't inaasahan ng mahigit 11 million metric tons na ani mula ngayong Agosto hanggang Nobyembre. Mataas din daw ang stock ng bigas sa National Food Authority na nasa 16% batay sa datos ng Philippine Statistics Authority. Pabor dito ang tendero ng bigas na nakausap ko. Dapat talaga yung una nating tulungan yung mga farmers kasi sila yung naghahatid ng pagkain natin sa hapagkainan. Pabor din dito ang Federation of Free Farmers, sabay-sabing dapat dati pa ito ginawa bago bumagsak ang presyo ng palay. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Nagkaubusan ng tow truck dahil sa dami ng hinuling iligal na nakaparada sa Quezon City. Sa Maynila naman, isang rider ang nagtangkapang tumakas sa mga otoridad at muntik makadisgrasya sa gitna ng clearing operations. Nakatutok si Oscar Oida. Muntik pang matumbok kanina ng isang motorsiklo ang traffic enforcer sa may Old Santa Mesa, Maynila, kalagitnaan ng isinasagawang bantay sa gabal operation.
Ang rider, sinubukan umunong sumibat ng masita ng mga enforcer. Naka-nutshell ka, wala ka pang plako. Kaya ka tumatakbo. Kalaunan, napag-alamang wala pala siyang lisensya. May lisensya, maiwan ang lisensya. Wala talaga yung lisensya. Wala talaga. Kaya pag-ipaw nyo. Umpisa pa lang ng bantay sa gabal operation ng MMDA sa lugar, sunod-sunod na ang mga sasakyang na-tow. Pati ang karitong ito, kinumpiska. Binolt cutter naman ng mga tauhan ng MMDA ang mga kadena at steel posts na itinanim sa sidewalk. Sa may Guadalcanal, sa Santa Mesa pa rin, mas marami pang sasakyan ang natikitan at na-tow. Di rin pinalagpas ang mga obstruction sa bangketa, lalo na ang mga naglalakihang tent na ininstall sa may gilid ng kalsada. All of this are mga tinatawag na PCRMU complaint or Public Concern Response and Management Unit concerns po natin. So ito po mga complaint na natatanggap po natin. Kadalasan po yan mga nasa Facebook page po ng ating ahensya, mga nag-i-email po sa atin. Yung iba naman po mismo galing barangay po. Sa Chino Roses Avenue Extension sa boundary ng Makati at Taguig, ilang naka-illegal parking at ilang tricycle na nag-counterflow ang aming dinatnan kagabi. Kapansin-pansin naman ngayong araw ang mahabang pila ng masakyang nanunundo sa isang paaralan sa lugar tuwing rush hour. Ayon sa MMDA, tinututukan nila ang lugar at patuloy raw sila nakikipag-ugnayan sa barangay na nakakasakop dito. Yung mga naghihintay po sa kalsada, definitely hindi po natin papayagan yan. Pag wala pa po ang sundo, maaari pong umalis muna, umikot na lang po kayo. At pag ikot nyo, sa tingin ko naman po, pagbalik nyo, andyan na po yung susunduin nyo. So it will lessen the congestion and the obstruction problem. Noong nakaraang linggo, sinabi ng MMDA na maaring mag-deputize sa barangay para sila na ang manikit doon. Hinihingan pa namin ng panibagong pahayag ang lokal na pamahalaan sa ngayon. Kahapon naman sa Quezon City, naubusan ng MMDA ng tow truck sa dami ng mga nahilang unattended at illegally parked na sasakyan. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida nakatutok, 24 oras. Nasa kote sa kanyang pinagtaguan sa Calbayog, Samar ang lalaking gumahasa umano sa pamangking 6 na taong gulang pa lamang. Nakatutok si Marisol Abduraman, exclusive. May karapatan ka manahimik, inaaresto ka namin sa visa ng warrant at para sa likod namin. Inaresto ang lalaking wanted dahil umano sa panggagahasa sa kanyang 6 na taong gulang na pamangkin. Natuntun siya sa Calbayog City sa Samar kung saan siya nagtago. Etong bata, pinapanood muna niya ng porn. And then, ginagaya nila yung porn pag alis nitong magulang. Pinapanood, tas ang sinabi ng tito, gayahin nila? Gayahin nila yung napapanood nila. Hindi rin ito agad nalaman ng ina ng bata. Nalaman lang nung one time na pinapaliguan yung bata, ayaw ipahawak yung maselang bahagi ng katawan niya. So nagtataka tong nanay. Hanggang umamin daw ito sa ginawa ng tiyuhin makalipas ang 1 buwan. Nung nalaman niya na nagsumbong na, bigla na lang umalis yung suspect. Tapos nagtago siya. Sexual assault at qualified rape of minor ang ikinaso sa kanya. Mariing itinanggi ng akusado ang akusasyon. Sure po ako na hindi ko pa yung ginawa, yung rape na yun. Kasi pag sinabing rape, ginalaw eh. Yung talaga, pinakuhaan, hindi ko naman talaga ginalaw yan. So ano lang po ang ginawa niyo sa bata? Basta kung ano lang po yung siguro may, kasi pinapaliguan ko yan eh. Nalagaan ko yan. Muli namang nanawagan ang mga otoridad sa mga magulang na bantayang maigi ang mga anak at huwag basta-basta ipagkakatiwala kahit sa mga kamag-anak o kakilala. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Mahigit 1 bilyong piso umano ang ininvest ng pamunuan ng GSIS sa online sugal ayon kay Senadora Risa Hontiveros. Sa kanyang privilege speech, isinuwalat ni Hontiveros na ipinasok umano ito ng GSIS sa online gambling platform na DG Plus. Sabi ng Senadora, bumili umano ang GSIS ng DG Plus stocks sa presyong mahigit 65 pesos kada share, pero bumaba ang presyo nito kalaunan ng hanggang halos 14 pesos, kaya lugi na.
Nagsara ngayong araw ang DigiPlus stock price sa 24 pesos and 50 centavos. Ipinunto rin ng senadorang ibang anyang tila questionable investment ng GSIS gamit ang ipon ng mga miyembro. Dagdag pa ni Hontiveros, mahigit 250 million pesos na ang nalugi ng GSIS dahil sa equity bets na posibleng makaapekto sa pensyon at ipon ng mga miyembro. Mungkahi ng senadora, tignan at aksyonan ito ng Senado at amyendahan ang GSIS Act kung kinakailangan. Sinusubukan pa ho namin kunin ang pahayag ng pamunuan ng GSIS at ng DigiPlus. Proud na rumampa in their brilliant colors ang new generation of sangres ng Encantadia sa GMA Gala 2025. At full force sila with the OG cast na napapanood pa rin sa Encantadia Chronicles Sangre dahil tuloy ang kwento nila habang nasa Devas. Makichika kay Aubrey Carampel. Kasing init ng apoy ang red gown ni Sangre Flamara Faith De Silva sa blue carpet ng GMA Gala 2025. First time din niyang inirampa ang kanyang freshly cut hair. I'm open to change kasi alam ko kasi na when we change something within ourselves, magbabago din yung buhay na meron tayo, and I'm ready for that. Pinagandaan din ni Sangre Dea Angel Guardian ang kanyang GMA Gala outfit, honoring her role sa Encantadia Chronicles Sangre bilang tagapangalaga ng brilyante ng hangin. Habang si Kapuso Prime Gem Bianca Umali, pinaghalong elemento ng tubig at lupa ang kasuota na handmade kapis at pinya to represent Filipino artistry. Kadate syempre ni Bianca ang kanyang boyfriend na si Ruro Madrid na muli ring napanood sa Encantadia Chronicles Sangre. Sa episode kagabi, muling nasilayan ng Devas, pati na ang ilang OG characters at nireveal na rin ang dahilan ng pagpanaw ni Ibrahim. Lalo pat wala na dito ang tunay kong ligaya. Ngunit naranasan ko rin maiwan. Nakakatuwa dahil after almost 10 years, magbabalik na muli ako sa mundo ng Encantadia. Marami pa pong mangyayari. Papunta pa lang tayo sa exciting part. Sana matuwa yung mga Encantadics natin, makitang muli yung mga characters na minahal nila, and more of them. Si Sangre Amihan Kylie Padilla excited for Encantadics na nabitin sa mga eksena ng OG cast. Mapapanood pa nila kami, and what I hear is magandang twist sa story ng Devas, ng mga nasa Devas. Kilala natin si Amihan, she makes her own destiny. So, tignan natin kung anong gagawin ni Amihan para sa mga nasa Devas, di ba? At ni Ibrahim, syempre. Bago yan, dinayo ng mga bagong sangre ang Zamboanga City para maghatid saya sa Zamboangueños. Complete attendance sina Bianca, Faith, Angel at Kelvin Miranda na nag-perform para sa Kapuso Mall Show. Tumikim din sila doon ng tausog dish na tula ito. Amisala Eshma! Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. And that's my chika this Tuesday night. Ako po si Iya Arellano, Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Hi, Iya. Salamat, Iya. Thanks, Iya. At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.